So ganina ato nakita nga katong higdaan ni Jacob nga bato is gihimo niyang monument niya, gisaad niya nga kining lugaran nimo ay mahimong balay ni Hashem. So sa panahon ni Abraham, gisaad to ni Abraham nga giingon niya nga this is the place. So to pa ni believe si Abraham atong lugar kung asa niya gihalad si Isaac. Gitawag niya to this is the place. Pag-abot po sa panahon ni Yitzchak pod, sa dihang naghalad po siya si Yitzchak, gitawag po na ni Yitzchak of the mountain of Hashem. Gitawag na siya Mount Moriah. So sa pag-abot po ni Jacob, gitawag po na niya the house. Kaya iyang consecrate katong nga lugar nga gitawag ni Abraham of the place, gitawag po ni Yitzchak of Mount Moriah, i-consecrate ni Jacob pinaagi sa pagbubo og oil. Aron katong dapita is mahimong dapit diin dito tukuron ang templo ni Hashem. Then he makes a vow. Naghimo siya usa ka pakigsaad si Jacob. Lingon si Jacob, if Hashem's will be with me, kung mag-uban ka nako ang makagagahom, and safeguard me, magbantay nako sa dalan, og maghatag ka nako maayong pagbiyahe, og siya maghatag nako og kanang mga kalanon, og mga sanina nga akong suoton sa panahon nga ako magpanaw, ako mubalik ining dapita. Ako mubalik ining dapita. Og ang makagagahom, mao ang akong simbahon aning dapita. So naghumo siyang pakisaad kang Hashem. Nga kung ubanan lang siya sa makagagahom, katong lugara ang tinuod ng mga gahom nagbuhat sa langit sa yuta, mao iyang simbahon atong dapita. And this stone of kining batuha which I have erected nga akong gihimo as a monument shall be the house of Elohim. Mahimong balay ni Hashem. And all that you give to me, I shall tithe to you. Og tanang gihatag mo kanako, akong kuhaang ikapulo. So nahitabo ang pagsaad og ikanapulo gawas sa panahon ni Abraham. Ang panahon ni Abraham naghatag siya ikapulo ngadto kang Melchizedek is pinaagi man sa iyang kinabubuton. So dili to siya maingon nga tithes. Ang panahon sa hatag ni Abraham kang Melchizedek is dili to siya tithing kay wala pay sugo sa tithing. Gitawag to siya og tzedakah in the form of tithes. In the form of tithes, tungod kay ikanapulo manggod, ang tzedakah wala may amount. Pero muhatag siya ikanapulo, muhatag siya tzedakah ngadto kang Shem pagkamatarong in the form of tithes. In the form of maaser. Moto nga si Abraham nihatag kang Shem nga mao si Melchizedek og ikanapulo sa tanan niyang inagaw. So moto nga karon si Jacob sab nakigsaad nga kung mag-uban lang kanako mubalik ko ang dapita ug dinhi nako tukuron ang balay ni Hashem ug ang tanan akong abot maghatag ko ikanapulo. Mo na gisaad ni Jacob ngadto kang Hashem. So dinhi sa Talmud Pisakim 88a nag-ingon, not like Abraham whom it called a mountain or the place, not like Yitzchak with whom is called a field, but Jacob who called it a house. Kaya sa panahon ni Isaac, gitawag ko to siya field. At the same time, gitawag ko to siya mountain, Mount Moriah. Pero sa panahon ni Jacob, himuo na niniyang balay ni Hashem. Ang sunod nga topic ani is kaning gitawag at the wheel. Kato ganing balon nga diin ang mga taga lugar ni Laban, mga taga-haran is kailangan sila kung magpainom sila sa ilang mananap kaanggi basaligan gud sa haran is usa lang ka balon. Unya ang balon dunay taklog nga bato. Pero ang bato perting bugata mo to hulaton pa nila ang tanang mga magpainom dito unya tabangan nila tulod ang bato. Usa sila pwede magpainom. Kaya unsa man nahitabuan ang mga bahina? Jacob now proceed to Haran. So biyahe na siya pa yung Haran, gikan atong iyang gigdaan. Where he encounters a group of shepherd. Iyang nakita itong mga grupo sa mga manugwayay sa kanding, manugwayay sa karnero. Waiting with their flocks at the wheel. Naghulat sila. Samtang mudaghan, idili kaya itulak og usa lang katao, duha lang katao. Kinahanglan sila tanan mo abot, inag-abot nila tanan, tabangan nila tulak, usa pa nila matulak ang babaan sa wheel.
So the shepherd explained, only after the other shepherds have gathered, sa diha lang nga moabot ang tanang mga tigpainom ug mananap, they will be able to open the covering of the wheel. Usa pa nila pwede ablihan katong pang-cover kay bugat yung kayo. So with their combined strength, pinaagi sa pagtinabangay nila to roll the stone of the wheel and water their plants. Diha pa sila pwede magpainom sa ilahang mga mananap. So kinahanglan tigumo nila, kailangan daghan kay para matulak nila ang bato. Okay. As they speak, samtang sila nag-istorya, niabot si Raquel. Raquel arrives. Isa man na si Raquel, anak ni Laban. O, duha na sila ka man nagsuon, si Leah o si Raquel. Okay. Raquel arrived at the wheel with her father's sheep, kauban sa mga mananap siyang amahan niya si Laban. When Jacob saw Raquel, so din nakita niya si Raquel, ni Jacob, the daughter of Laban, his mother's brother, kay kinigod si Raquel ang iyang papa si Laban. Si Laban, igsoon po na sa mama ni Jacob, na si Rebecca. So iyang uyuan si Laban. Iyang uyuan si Laban. Okay, si Jacob, ang iyang mama si Rebecca man. Karon si Rebecca, na ay igsoon. So si Rebecca, igsoon ni Laban. So si Laban, nanganak. So when Jacob saw Raquel, the daughter of Laban, his mother's brother, he rolled the stone. Pagtanos mo si Raquel, pasikat din si Laban, si Kuan. Si Jacob, iya din gitulak siya ra usa. Pakita din siya mga kaya niya kay kusno si Raquel. So sa diyan nakita niya iyang gitulak, he rolled the stone from the wheel's mouth and watered the flock of Laban. Og painom ni Jacob ang mga mananap ni Laban. Okay. So Jacob kissed Raquel. Pa sila nagka-istorya, gikisan niya si Raquel. Bali sa to pa na karon panahon na ka nagbiso-beso ba? Biso-beso. Dili nang kiss nga lips to lips. Biso-biso lang. So Jacob kissed Raquel and raised his voice and wept. So di ko siya nalipay si Jacob. Ay, salamat sister. Jacob told Raquel that he was the father's kin. Pagubangkon ko sa imong papa. Anak ko ni Isaac. Si Isaac, ang iyang asawa si Rebecca man. Si Rebecca, igsoon man ni Laban. Anak ko ni Isaac nga ang akong mama si Rebecca. Si Rebecca ang imong papa, si Rebecca og imong papa magsuon. So mag-agaw tanduha. Dagan din siyang papa ni uli siya. Nya mo to nga pagkabalo ni Laban nga niabot si Jacob. Isugat dayon siya kang Jacob. So niingon ang Midrash Raban, Laban ran to meet him kang Jacob. Iyang gigakos, iyang gihalukan si Jacob. Nya gidala niya sa balay. Kaya ang pangutana, ngano mang iyang gigakos o iyang gihalukan si Jacob. Ngano gihalukan gigakos man ni Laban. Okay, niingon ang Midrash Raban nga si Laban nihatag og rason nganong nahitabo tong iyang gigakos. Kay sa panahon nga gisugo ni Abraham si Eliezer, kisay nakailan ni Eliezer. Katong kanaanay gani nga ulipo ni servant ni Abraham, gisugo ni Abraham si Eliezer nga pangitaig asawa didto si Rebecca si Isaac. So sa dihang niadto si Eliezer didto kang Laban aron dalhon si Rebecca aron himuong asawa ni Isaac. Si Eliezer na ay dala ka na pulo kakarwahi nga kayamanan. Agig regalo kang Laban. Unya, si Laban pod nag-expect nga katabang gani itong nianhi diri sa kuha. Unsa pa ka ni nga anak gyud ni mismo ni Isaac. Sa tubag grabe ang dala ni. Moto iyang giduol sa pagkakita ni anak ko may dala. Namasin siya karon, basig na as iyang bakos, iya lang gibakos. Moto iyang gihalok, gigakos. Dala, sipit. Ula man, dala kaniit bakos ito lang. Basig na sa iyang jewelry diri sa iyang kuan, mga mahalon kayo. Pag moto iyang gikisan,
Pag kiss niya, wala mang yun. Wala siya nanalo. So, he embraced same thinking, perhaps he has money in the girdle. On finding nothing at all, he kissed him, thinking he may have precious stones which he is hiding in his mouth. Nakusun ako, Biki, pasig na ni gitaguan din, badalunggan, bakba. Oh. So said Jacob to him, unsa may pagtuon nimo nako? Oh. That I come laden with wealth, nianhi ko diri, si pagtuon nimo nako Laban, nianhi ko diri kay napuno ko kayamanan nga dala. I have come laden without nothing but words. Akong dala, ang ako lang pulong, wala ko'y dalang kayamanan. Gisultihan niya, si Laban, anang tanang butangan po kutan na nga, nung ako po siya dala. Nalita, ganyan yung katabong, naano ganyan gano? O nga, sa panahon nga gisugo ni Abraham, si Eliezer, di pa dala niya napulo kakawahit. Bulawan. Nga kayamanan, regalo kang Laban, mo to si Laban, welcome kayo si Eliezer, niya iyang ipadala si Rebecca. Karon ni noon imbes si Anak na. si Jacob na gid mismo nga anak ni Isaac ang niadto dito. Wa na gyud dala, ang tanang nganong walay dala. Unsay hinungdan? O unsay hinungdan? Okay, niingon ang Rashi nganong walay dala si Jacob. Kay naa daay gisugo si Esau nga ipasunod kang Jacob si Elipas, the son of Esau, nga ipatulis si Jacob. So, Elipas, the son of Esau, had at his father's command and chased after Jacob to kill him. Aron patyon si Jacob. Pero nagduha-duha si Elipas kay si Elipas god nagdako manggod sa tiila ni Isaac. So akong patyon pero alanganin siya ba kay sugo man siya ni Esau. Anak man siya ni Esau, si Elipas. Gukura dito, gukura karon pagkaapas ni kay alanganin man niya patyon kay nagdako man pud sa tiila ni Isaac. Maluoy man pud kunimo, agalon man ako si Isaac imong papa. Saan man ako ni? Ingon po si Jacob, balita ilang dito nga namatay ko. Yung sa may proof na ko nga namatay na ka. Adala tanang dala nako. Sa ato pa si Jacob nagdala gid daghang kayamanan. Gipadala niya tanan kang Elipas para si Esau mutuo nga patay na si Jacob. Amo dito balada. Mutong wa gid siya. Wa gid ito nga wala. Natulis niya og gipatay. Gitulis gid siya ni Elipas. Wala ingon nga gitulis pero para mutuo si Esau nga napatay na ko nimo, dala ang tanang kabutangan ako aron mutuo si Esau nga patay na ko. So to gikuha ni Elipas o gibalik dito kag gikuha ni Elipas ang kayamanan nga dala ni Jacob para mutuo si Esau nga napatay gid niya si Jacob. Mao to pag abot ni Jacob dito kang Laban, wala gid dala si Kung pagtanaw ni Jacob ni Laban na may dala, basig naagi diri sa iyang bakos, iyang sok-sok ra sa iyang bakos, niya dala ko ba dala hikap, dala kapkap. Tapos pag ana ron man, basig diri sa iyang galunggan o di kasi ang baba, halok dayon siya. Wa man gyud. Ingon po dayon si Jacob nga, sabay pagtuon ako din mo. Sabay pagtuon nimo ni anhi ko diri kay daghang kong kaptangan. Motong istorya ni Jacob unsa nahitabo niya sa dalan pero dito pa nato nahibalan nga gitulis dai siya ni Elipas. Okay? So grabe din kaagi no. So a month goes by, samtang so gipapuyo siya ni Laban dito sa iyang balay. Kay wala magid siya. Gipapuyo siya ni Laban dito sa iyang balay. Nilabay ang mga bulan. Laban says to Jacob, naingon si Jacob kang Laban, because you are my brother, ako amang kang igsoon, kay anak man ka sa akong igsoon nga babae, si Rebecca, pila may akong suhol nimo? Di ba po pwede nga mag-alagad ng kanako ng way sildo? Pila mag-isuhol na ko nimo, anak si Laban. Paano mo siya dito? O dito, wala pa siya, nagtrabaho pa siya. So now Laban had two daughters. Dunay duha ka anak si Laban. Sa pagpangutanan niya, kung sa may suhol nako, wala ni tubag si Jacob. So balik lang sa ta dito kang Laban.
So, Laban had two daughters. Ang iyang duha ka anak, si Leah o si Raquel. So, kani si Leah o si Raquel, doon na siya kalainan. Kay si Leah, weak ang iyang mata. Unsa may weak nga mata? Halap-halap. Kanang medyo murag bilar permente ba? Kaya lang, sa tuwa pa na, Adri, kargado, dagkog ay box. Ano man, bilar. While si Raquel, nindot kay mata, lingin kay mata, siga pero cute. Sila pa. Gilak-gilak. Siga pero cute. Saway daladayig. So, ingon ana daw ang mata ni Raquel. At pangutana, ngano si Leah, doon naman siya gitawag og weak eyes. Yan luya gano, hiyong kayo, anak permintang mata ba? Okay, si Oh. Laban. Naingon ng Talmud Baba, Batra, 123a. Si Leah God, kabalo man gud siya sa batasan nga ang magulang maminyo sa magulang. Ang manghod maminyo sa manghod. Karon, nitindog siya dito tunga sa dalan samtang naglakaw siya. Nga nagunaw na siya nga si Rebecca, dunay duha pud ka anak. Iyang igsuon duna pud duha ka anak. So karon, kinsa ang duha ka anak ni Rebecca? Ang anak ni Rebecca si Esau ug si Jacob. So, sumala sa balaod nila sa una, the elder will marry the elder, and the younger will marry the younger. Og dito sa, samtang naa siya sa dalan, she sat at the crossroad. Nilingkod siya dito sa tunga sa dalan, kanang sa kanto. Sa crossroad. Nilingkod siya, unya, nangutana siya sa mga tao nga naa dito. Nangutana siya, og unsay batasan, og unsay kinaiya ni Esau. So dito gitugan sa mga tao, si Esau, wicked man man na siya. Unya ang manghod, amaw, to'y buutan. Kay wa to'y laing buhat, nara sa balay, nasa simbahan, balay, simbahan, balay, simbahan. So, si Leah, tungod sa pagkabalo niya kay magulang siya, unya, kabalo po siya nga ang kailangan maminyo ani ang maguwang, nagwep, nagmourn permente si Leah, nag-uol siya. Moto nga, tungod sa iyang kag-uol, sige siya gilak, moto iyang mata permente, galuy-loy. Pang permente, o kanang murag, kuan ba, murag problemado. Nga naman, dili siya gusto nga ang iyang maminyuan si Esau. Kay wicked man. Tungod kay wicked. So she wept over the thought that she would fall to the lot of Esau. Nagunaw siya, goal siya kay maminyo nagyukuan ng Esau. Dili siya gusto. But Leah's tearful tears, katong luha ni Leah, changed the heavenly decree. Gidungog na siya. And both sisters, og silang duha, naminyo sa manghod. Kurot mo sila sa duha. Tungod sa luha nga luhi kay mata ni kun walay undang paghilak tungod sa iyang kagol nga maminyo siya sa magulang nga dautan ang magulang. Moto nga ang iyang hilak is nadungog na siya ni Hashem. Silang duha rito sa manghod. Og tungod kay nadungog ni Hashem, gitugutan siya sa makagagahom nga silang duha, Leah ug Raquel, maminyo didto sa manghod ni Esau. Suko kay si Esau. So if she herself feel unequal, so Leah's tearful prayers changed the heavenly decree. Kaya santang sige siya gilak, sige mo siya kampun so man ni Hashem, oy kaluy in taon ko Hashem, ayo in taon ko minyo alang kuan. So hilak din siya. So nadungog na sa mga gawm. The heavenly decrees change. Nausap. And both sisters were married to the righteous younger son. But it was Leah who was Esau's potential soulmate. Ang problema lang atong pagkaminyo ni Leah, kay ang tinuod yun ay nga soulmate ni Esau is si Leah. So if she herself felt unequal to the challenge of dealing with this wickedness, kung nisugot lang unta si Leah nga maminyo kang Esau, pwede
ma-rectify ni Esau ang iyahang pagkadutan. Mabuutan unta si Esau. Pero ang problema kay wala man dyan, hadlock man siya. Nagdungog po yun. So tungod sa iyang hilak na nawala ang decree kay ang iyang paghilak, uban ang ampo, nadungog sa mga gahom, busang giusab ang decree. Instead nga siya ang soulmate ni Esau, wala siya giminyo kang Esau, kundi giminyo siya sa manghod nga mao si Jacob. Tungod sa iyang hilak. In which in reality, si ang makapausab di ay kang Esau, unta ay si Leah. Kung nakigminyo lang unta siya, kung wala niya usba ang tradisyon, si Esau mausab pinaagi sa pagminyo kang. Tuminaw mo sa mga tao, no? Tuminaw man siya. Doon na po isa ka problema. Kaysa dihang nanganak si kisaning babayhan na ni. Si Leah, di ba unuman? Si Leah nanganak ang Jacob, unom. Ikapito si Dina. Kung wala na-rectify si Esau, kang Leah, kay si Leah nakigminyo umang kang Jacob, ma-rectify siya pinaagi sa anak ni Leah kang Jacob, kang Dina. Ang problema po karon kay si Jacob, gitaguan man po niya si Dina kang Esau. Wala niya. Matong pagtagbo nila ni Esau, si Dina, iyang gitagbuan sa bakat. Kay base nun niya, makita ni Esau, unya pangasaon ni Esau, unya matakdan si Dina sa batasan ni Esau. Naunta po unta, kay wala man madayon ang decree nga si Leah ang makapausab kang Esau. Wala man madayon, kay gi-avert man ang decree ni Hashem kang Leah tungod sa iyang pag-ampo nga dalahila. Ang sunod unta nga decree ato, si Dina na pod ang makaparectify kang Esau, pero gitaguan man karon ni Jacob si Dina kang Esau. Iya man gisulod og bakat para di makita ni Esau. So it was Jacob isolation. Tungod to sa pagtago ni Jacob kang Dina. Tungod kay kani manggud pod si Dina, Dina naagan manggud pod. Luwat to siyang mama ba? Si Leah mao biya to sa naklakaw-lakaw siya sa dalan. Namo to nakapungko, nakasagap siya daghang balita sa gawas. Si Leah, kay si Leah as si Dina niliwat kang Leah. Naglagan ba? Gitaguan siya tungod sa gibuhat ni Jacob kang Dina, nga gitaguan niya nga siya raman untay sulbad sa pagkausab ni Esau. Ang silot ni Dina o ni Jacob is gitugyan si Dina sa kaliwat ni Shechem. Motong gitugot ni Hashem nga si Dina ma-rape sa kaliwatan sa Shechem. Ano kaabot pa po siyang Shechem? Ato pa po si Dina ang Shechem dito, kaya daghan na daw siya kaila. Di ginakop siya ni sa kaliwat ni Shechem. Dito girip na hinoon siya. Unya karon, mo to sa kahadlok na sa kaliwat ni Shechem, goy kaliwat man din sa Israel, mga kuyaw man eh. Gipatawag niya ang Israel o gihangyo nga minyuan na lang namo si Dina. Mga taga Israel wise pod. Pag humag sultian na ni Shechem nga pangasaon na lang nila si Dina, daingon dahil ang kaliwat ni ang 12 kabanay sa Israel. Maminyo nga mong igsuon og mga tuli. Motong di-decide ang kaliwat ni Shechem nga magpatuli tanan. Sa human na tuli, paglabay sa tulo ka adlaw, sa initabo, gipatay sila tanan ni Simeon og ni Gad. O Simeon og ni Reuben. Ang kaliwat sa Shechem. Mao tong perteng suko apod ni Jacob. Ano man, human na siya nakigsaad na, okay, minyo, tuli lang mo. Pero kay gipatay man nila. Unsa naman la ikasulti sa ubang mga nasod, nga nitalikod ta sa atong saad sa ubang nasod. Mo to'y gikabalakan ni Jacob. Kay nakasaad na, sige, minyoan ninyo, pero patuli mo. Karon nagpatuli na, pagtralabay tracing nga, nangamakis na, di nakasukol, kay nangamatis. Ila na mahinong gipatay. Gihurot din nilang isa ka nasod sa Shechem. So Dina should not have been hidden from Esau. Dili dapat taguan. Her encounter with the big bad words, pagkadautan sa baba ni Esau, should not have been avoided. Dili daw na siya malikayan. Indeed, it should have been welcomed. Dawatong daw. Kay maura daw na ipaagi para si Esau maminyo nga tukang Dina. Og si Dina makasulti og mga maayong butang nga tukang Esau, hangtod nga si Esau mausap. Ang problema, unsaon pagkaminyo kang Esau, nga gitaguan man ni Jacob.
Di, si Dina, gitugyan na lang hinoon dito sa Shechem. So, man namatay itong taga Shechem, kung sa may gibuhat, tara na din na, uban na nako. Uban na, dinis mo uli na ta. Si Dina, di na po musugot. Ano man, di na ko, na ko'y naong ikatubang sa mga tao, maulaw na ko, kay girate na ko sa Shechem. So, sa may sulti sa isa kakaliwat di Ben, ay kabala ka, kay pangasaw, unta ka. No, yung isuon ni ana. Ay kabala ka, kay pangasaw, unta ka, para di na ka maulaw. Di, to, di kuyog si Dina. Paglabay sa mga adlaw, kay wa naman niya tumana yang saan. Boto nga nilakaw si Dina. Naglaag-laag na po. Botong gikatagbo niya si Job. Dito sa Kamingawan. Boto nga si Job. Kay usawan si Job sa kanang gitawag og consultant ni Parao, si Job, si Jethro, og si Balaam. Silang tulo ang counselor or consultant ni Parao. Silang tulo. So nakita ni Dina karon si Job after sa trials ni Job. Di ba si Job gisulayan man, gipatay ang mga anak, gipatay ang iyang asawa, giulod siya. Pag after ato nakalampas si Job, gitagaan siya usa ka maayong asawa. Katong giingon sa kasulatan nga maayong asawa, si Dina do siya. Maupod to siya nga nakaanak sila, ang ilang anak nagdako dito sa Ehipto. Nga ginganlan og si Asilak. Nga maupoy na asawa ni Joseph dito sa Ehipto. Anak ni Dina og Job. Maoy na asawa ni Joseph dito sa Ehipto. Ilahar gyapon kay nahitabo man gusto nga nahibal-an nga parente kay sa diha nga gideclare na human na silang sabot ni Parao si Joseph nga di ko magsaba ay saba ha himuon ta kang sikat so gihimo siya ikaduha ni Parao ay lagsaba nga di ko kabalo sa inyong mga pinulungan so gihimo siyang viceroy so vice royalty meaning anang viceroy ikaduha nga royalty ikaduha nga hari. So sa pagsulti ana gipandungan ni Parao si Joseph aron mahimong ikaduha niya. Pag humagpandong ana ang tanang mga babae dito sa gingharian sa Ehipto, kanya-kanyang pasikat. Itsag bulawan, itsag mga kwintas. Aron ipanghagad nilang ilang kaugalingon nga mo'y maasawa ni Joseph. Karon usa ana sa nag-itsa-itsa si Asilak nga anak ni Dina kang Job. Karon ang giitsa ni Asilak is ang kwintas ni Dina nga gikan sa kaliwat ni Jacob. Kaya anak mo siya Dina. Siyempre si Dina na ay kwintas nga gikan kang Jacob. Maopoy ang giitsa. Karon pagtan-aw ni Joseph, hala, kwintas man na sa amo ang pamilya. Isalo niya. Pangutanan niya, kisit ang giani. Sa ataas na ikamot si Asilak. Nga anak ni Dina, nga anak ni Jacob. Nagminyo silang duha. So ang ilang anak, si Ephraim o si Manase. Usa ka prob ngano nga si Asilak anak ni Dina. Okay, ang prob ana niya ngano nga si Ephraim o si Manase giisip man nga mga Hudiyo kung dili pa Hudiyo ang iyang inahan nga si Asilak. Di ba si Joseph o si Asilak nagminyo? Anak siya ni Dina o ni Kuan. Ang kaliwat sa pagka-Hudiyo is dito na sa babae. So si Dina o sa ka-Hudiyo, therefore ang iyang anak Hudiyo. So si Asilak Hudiyo, nagminyo po silang Joseph. So pagkaminyo ni Joseph o ni Asilak, nga anak ni Dina o ni Jacob, ni Job, pagminyo nilang duha, nanganak sila si Ephraim o si Manase. Natural kay ang iyang inahan Hudiyo man. Moto si Ephraim o si Manase, Hudiyo po. Kay kung Ehiptohanon pa, si Asilak, o dili siya anak ni Dina, then, bot pasabot, si Ephraim o si Manase, dili Hudiyo. Pero kay wala man dingo sa turang nga si Ephraim si Manase dili Hudiyo. Kaliwat man sila sa Israel. Tungod kay ang ilang inahan is si Dina nga kaliwat sa Israel. So then he should have realized that with her firm moral grounding, kung nakasabot lang unta daw si Dina, she was far more likely to influence Esau. Layo kayo nga ma-influensyahan siya ni Esau. Siya hinuon daw ang maka-influensya kang Esau. Nausab daw unta si Esau. Ma-rectify gid daw unta si Esau. Pero tungod sa iyang paglikay, tungod sa gibuhat ni Jacob, kan Dina nga Dina
nga iyang gitaguan sa bakat ug wala niya ipakita nga Isaw. Si Isaw nawad-an og katangod nga ma-rectify. Mo nang suko kaayo ang kaliwat ni Isaw hangtod karon. Giilugan ng birthright, giilugan pa kaduhag yon og katungod para ma-rectify si Isaw. Unang pagkuha og katungod, wala siya maminyo kang Leah. Na-deny po ang iyang rectification, pinaagi sa pagtago ni Jacob kang Dina. Usa, grabe na nasugnuran og maayo ang kasuko ni Isaw. Ug kanang kasuko ni Isaw, nagpadayon na siya tuturo. So, naitabo, sa dihang naana si Jacob sa balay ni Laban, Jacob loved Rachel more than anybody. Love gid niya kayo si Rachel. Kay si Rachel, maayog mata. Yeah. Gwapa gid siya. So niingon di ba nangutan naman si ganina balik ta, nangutan naman si Laban, brother naman gid ta. Anak man ka sa ako ang igsoon na si Rebecca. Di pwede nga mag-alagad ka na kung may suhol. Unsa may ako ikasuhol nimo. So niingon dayon si Jacob nga musilbi ko nimo 7 ka tuig para mapangasawa na ko si Raquel. So Jacob toiled 7 years. Nagagawan tagid siya 7 years para maasawa niya si Raquel. And they seemed to him but a few days for the love that he had to it. Finally, niabot na si Jacob sa panahon nga hapit na mahuman ang 7 years. Nabala karon si Laban. So, sa kabalakan ni Laban, di ba, 7 years, magpakasal na niya, basin mo niya, mabulag na si Jacob. Motong gitipo niya ang mga tao sa iyang palibot. Ipatawag niya, nag-meeting sila. Nasayod man gyud mong tanan dire, ingon si Laban. Nga sukad nga niabot si Jacob dire nakabato na tagdaghan kay mga blessing. Tungod aning tawana. Sa una, naglisod tag tubig dire, tungod kay maglisod tag tulak sa bato nga tabong sa well, sa balon. Pero karon abunda na kay tagtubig kay wala na tay problema sa tigtulak. Isang unsang orasa pwede na nato itulak ang bato kay naa si Jacob. Ang atong mga mananap ni lambo og maayo, ni daghan og maayo, daghan kay tag blessing. Apan karon ako nabalaka og maayo kay matapos na ang pag-alagad ni Jacob nga 7 ka tuig og maminyo na siya karon kang Raquel. Busa duna ko'y usa ka plano. Ingon si Laban. Na ako'y usa ka plano. Akong ilaron karon si Jacob. Magminyo man siya kang Raquel, pero ang akong ihatag si Leah. Pero kinahanglan ako ang inyong tabang. Kay kinahanglan lipato na to si Jacob. Kinahanglan daghan ta. Daghan ang hikay. Oh, daghan ang hikay. Para si Jacob babisi. Para dili siya maka-check kang Raquel. Ala day mga tao, bitaw no, kailangan yun, ginhirag yun si Jacob. Kaya para continuous atong blessing. O sa may paagi ani Laban, sa may paagi. Ayngon ani lang. Atong ilaron, si Leah akong ihatag, pero tabangi ko ninyo. Ang pangutana, unsa po'y assurance na ko, tabangan ko ninyo, nga di mo musumbong dito ka, Jacob, basin musumbong niya, among ilan na to siya, patay ko. Mayo ani, para sure ko nga di mo manugan, kada usa sa inyo muhatag mo mga valuable things, ibutang dito sa ako ang balay tipiganan. Para di dyan mumutugan, kaya mutugan mo, di po na ako ihatag katong valuable things nga inyong ibilin. Ako na. So tuod, ang tanang mga tao dito, hatag, sige di ko mutugan, pag importante nga mailad lang nato si Jacob. Bili na. Dakong hikay. Karon, 7 ka adlaw man ang hikay sa unang panahon. So sa 7 ka adlaw nga hikay, paanat kaon. Dito, nakasal si Leah kang Jacob. Pero unya na ta dito kang Jacob o kang Leah. Dinhi sa ta sa kang Laban. Sa human sa kasal ni Jacob o ni Leah,
Naningil karon ang mga tao human ang kasal ni Jacob ug ni Leah. Di nakaikya si Amin ako. di nakaikya si Jacob kay love man niya di nakaikya si Jacob kay love man kaayo niya si Raquel. Unya kay si Leah may ang nasawahan. Sa to pa mo serve na pud another 7 para lang maasawa si Raquel. So mo toy gikuan. So karon kay human naman ang kasal, sure naman nga mo serve na pud another 7. Kuhaon na namo tong valuable things. Diha sa imuha. So tuod man, ingon dayon sila man, kuha alam dito sa storehouse. Sus karon pag adto didto, naingon man pud ang storehouse keeper. Ihatag lang namo ning inyong gibilin dinhi. Kung bayaran ninyo ang inyong gikaon sulod sa unang adlaw hangtod sa ikapitong adlaw. Da perting kinananay, inom nila kinananay. Ha? Bayad me? Akin sila gilan. So dili lang si Jacob ang giilan ni Laban Hasta mga tao. hasta ang mga tao sa iyang lugar. Akin gilan. Apil kaya siya nagkagrabe ang mga valuable things na nakuha ni Kwan tungod lang sa pagkaon. It is therefore very befitting that he became known as Laban Ha-Arami. So gitawag si Laban og Ha-Arami. Laban da Aramean ang tawag sa iha. Ang meaning naglaban da Aramean, ang meaning sa Aramean is the swindler. Mangingilad. So not only did he fall, his son-in-law, dili lang si Jacob ang iyang giilad nga si Jacob, but also he cheated the entire city where he lived. Posesha the home in Rama.